Mamayang hating gabi, magsisimula ang reblocking ng DPWH o Department of Public Works and Highways sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Sasamantalahin daw nila ang mas mababang bilang ng mga sasakyan lalo pat marami sa mga ito ang lalabas ng Metro Manila para magbakasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Rafi, sa kinatatayuan natin dito sa Cubao, no, light naman yung daloy ng trapiko, mabilis yung usad ng mga sasakyan dito sa mga kalsada, papunta dito sa Araneta Bus Terminal. Pero sa ilang lugar dito sa Metro Manila, nananatili yung mabigat at mabagal na daloy ng trapiko, partikular sa EDSA. At ayon sa MMDA, yan daw kasi yung bulto ng mga babiyahe palabas ng Metro Manila para doon nga sa probinsya, obserbahan ang Semana Santa. Hanggang alas 10 ngayong gabi, inaasahan ng MMDA ang bulto ng mga sasakyan palabas ng Maynila, papunta sa iba't ibang probinsya. Pero pagkatapos niyan, mababawasan na raw ang mga sasakyan sa kalsada. Kaya naman binigyan ng MMDA ng clearance ang DPWH na simulan na ang reblocking sa EDSA mamayang hating gabi. May reblocking sa EDSA southbound lane, Highway 54 hanggang underpass, Guadalupe Bridge hanggang San Carlos Seminary, at Benin Street hanggang Urbano Plata Street sa may bahagi ng Caloocan. Sa EDSA northbound naman sa may Estrella Footbridge hanggang Guadalupe Footbridge at Asuncion Street hanggang MCU Hospital. Dahil may curing pa o kailangang mapatuyo ang semento sa mga ginawang kalsada, posibleng maharap pa rin sa traffic sa ilang bahagi ng EDSA yung mga babiyahe pa lang bukas. May procedure na din ng DPWH, sarado yon. May protective devices, traffic hazards, hopefully. And then by 5 a.m. of Easter Sunday, dapat open na yan. Tuloy-tuloy naman ang random drug at alcohol testing sa mga driver at konduktor ng bus. Nasampulan nga kanina ang filtrangko sa Pasay City pero wala namang nagpositibo. Pero sa follow-up laboratory test ng PDEA sa mga driver na nag-urine test kahapon sa Araneta Bus Terminal, isang driver ng bus na pabikol ang nagpositibo sa shabu. Buti raw at kahapon pa lang napigilan ng bumiyahe ang driver. Hawak namin yung lisensya kahapon eh. Kahapon pa lang. Yeah, so in-advise na yung bus operator niya na may questionable yung kanyang urinalysis. Kakasuhan yun. PDEA will be filing a case against the said driver. Rafi, pasado alas 9 ngayong gabi yung latest update mula sa MMDA sa Quezon Avenue, nananatiling moderate to heavy northbound lane doon sa Timog hanggang parating ng EDSA. Diyan naman sa EDSA, sa northbound Guadalupe to Nepa-Cumart, moderate to heavy. At sa southbound lane naman ng EDSA ay nananatiling mabigat yung daloy ng trapiko mula Timog hanggang bago makarating ng Aurora Boulevard. Yan kasi yung area sa may bahagi ng mga bus terminal. Inaasahan naman daw ng MMDA na yung bulto naman ng mga sasakyang pauwi ng Maynila ay magsisimula ng before lunch ng Easter Sunday. Rafi? Ruth, dahil nga inaasahang mas kukonti na yung mga babiyahe bukas, ay itotodo na ba ng DPWH yung kanilang mga road reblocking? Ibig sabihin, yung mga kailangang i-repair ay talagang gagawin na ngayong kukonti yung sasakyan dyan sa EDSA? Tama, Rafi, simula mamaya ng midnight ay gagawin na nila yung mga kalsada dyan. May particular areas naman sa EDSA na in-identify yung DPWH kasi hindi naman pwedeng mahabang stretch yung gagawin nila at kailangan ng clearance mula sa MMDA yung mga gagawin na lugar. At yun naman yung nabanggit natin kanina. So, tinitiyak naman ng MMDA na yung mga areas na yan ay meron na rin silang mga signs para maabisuhan din yung mga motorista at hanggat maaari kung kaya daw iwasan muna yung EDSA doon sa mga babiyahe bukas para hindi na rin maaberya, ay gawin na rin daw yan at humanap na lang ng alternate routes o yung tinatawag na mabuhay lanes ng MMDA. So Ruth, medyo matagal-tagal siguro bago magkaroon ng road reblocking dahil sasamantalahin na nga ng DPWH yung pagre-repair dahil kukonti talaga yung mga sasakyan na simula bukas. Oo, Rafi, ang sinasabi nga nila kasi mas mai-inconvenience yung mga motorista kung matapat yan sa panahon na marami nga ang mga sasakyan at yung may pasok na ulit simula sa Lunes, no, lalo pa sa Lunes, ay wala pa rin na mga yung color coding o yung number coding sa Metro Manila maliban sa ilang bahagi. Kaya gusto nila na matapos yan at saka kasi nga meron din daw na 2 to 3 days na curing, so ganyan din katagal yung hihintayin pa bago mabuksan yung mga lanes na may reblocking. Rafi? Maraming salamat, Ruth Cabal.